Bago yan mga bossing, magano muna kayo mag-subscribe kayo dito sa channel na to at lumabas muna kayo bago, ayan na naman Ayan na naman, iinit na naman tayo Pag mainit na yung kwentuhan natin, hindi na naman kayo makakalabas. So kaya lumabas na kayo ngayon, yung Boss Dada 2.0, i-subscribe nyo na yan. Walang bayad yan, libre ang subscription sa YouTube. Pag nag-subscribe kayo, toink, ano na yan, hit the notification bell. Lahat ng mga uploads natin dyan, manonotify kayo, magbabago ang mga buhay nyo. Kaya labas na, Boss Dada 2.0, subscribe na, share nyo yung mga videos dyan para sumakit ang ulo ng lahat ng mga demonyo sa Pilipinas. Tapos balik ulit dito dahil maganda pag-uusapan natin. Malupit ang pag-uusapan natin dito ngayon. Walang sugar coating. Wala nang paligoy-ligoy, re-rectahin natin. Siyempre meron din tayong dalawang Facebook pages, ang Boss Dada TV Facebook pages. I-follow po ninyo yan. Malupit na malupit ang mga bakbakan dyan. Okay? Mga bossing, so ano tayo? Pag-usapan natin yung mga maiinit na issue. Pero bago natin pag-usapan yung mga maiinit na issue, pag-usapan muna natin mga bossing, ha? Pag-usapan muna natin yung mainit na nagdaang interview ng Banateros kay Mayor Isko Moreno. Oo. Panoorin natin yan mga bossing para naman sa inyong para naman maliwanagan kayo sa mga naganap. Maliwanagan kayo sa mga pangyayari mga bossing. Ayan natin yung nagdaan na interview ng Banateros kay mainit ito kay Mayor Isko Moreno. Sige na, anuhin na natin para talagang maano ninyo, mapag-usapan natin yan kasi alam ko inaantay ninyo yung magiging reaction natin dyan. Well, first off mga bossing, nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng SMNI kasi binigyan nila tayo ng opportunity para ma-voice out natin kung ano yung mga saloobin talaga ng mga Pilipino. And marami ngayon ang mga nagre-react patungkol dito sa ating interview. Bakit ba natin in-interview si Mayor Isko Moreno? Kasi gusto natin malaman, gusto natin na marinig ng mga Pilipino kung ano ba yung kanyang posisyon sa lahat ng mga nangyayaring issue dito sa bayan natin. And syempre isa na din yung gusto nating malaman kasi nakikita natin na napakaganda rin ang kanyang response sa kung papaano labanan or papaano iraos yung pang-araw-araw at yung mga constituents niya patungkol dito sa nangyayaring mga pagsubok na nararanasan natin, and hopefully yung ibang mga LGUs ay makakuha ng magandang ehemplo or makakuha ng magandang mensahe mula dito sa ating mga pag-uusapan sa interview na ito. So of course, alam nyo naman na kaming mga Banateros, particularly ako, si Coach Oli, si Banat Bay, si Master Judea, we rooted for Mayor Isko nung siya ay tumatakbo bilang presidente sa Pilipinas. Sinunod namin si Pangulong Duterte hindi namin sinunod kung sino-sino man. Sinunod namin si Pangulong Duterte nung sinabi ni Pangulong Duterte, ayaw kay Bongbong. Kasi ako, Ilocano ako, sila Banat Bay, Ilocano yan. So, nakikita rin naman natin na alyado ng mga Duterte si Pangulong Marcos ngayon, noon. Syempre, mas naniniwala kami kay Pangulong Duterte. Kaya nung sinabi niya na itong mamang ito, personal na kinausap niya kami, personal na tinanong namin sa kanya kung sino ang susuportahan niya. Wala siyang sinabi kung sino ang kanyang susuportahan. Kasi hindi daw niya susuportahan talaga ito si Bongbong, pero susuportahan niya yung kanyang anak. Kaya namili kami nung nakikita namin from the lineup, hindi naman pwede si Lenny. Pass tayo kay Lacson, pass tayo kay Pacquiao. So aside from BBM, Lenny Robredo at saka dito kay Isko, kung i-eliminate natin si Isko, wala na tayong choice. Kung hindi, dun tayo kay Mayor Isko. Unang-una sa lahat, alam naman natin na sa loob ng 3 taon na pagiging mayor niya, napakalaki naman ng kanyang nagawa dyan sa Maynila. So, napakagaling niya na mayor. And alam natin, sabi nga namin, syempre nakilala namin siya bilang mayor ng Maynila. Nakita namin yung mga nagawa niya sa Maynila. So, sabi namin, and sinasabi rin naman niya na ang kanyang leadership model Duterte. So gusto rin naman natin ng continuity, kaya siya yung napili ng Banateros noon na ikampanya para maging presidente. Habang karamihan ng mga Duterte supporters ay nag-lean towards kung sino yung presidente ni VP Sara na nagkakaletse-letse ang bayang Pilipinas dahil mismo sa tao na yon.
pinili natin si Isko dahil nakita natin, nagbe-base naman tayo sa resibo eh. Oh, nakita naman natin na sa loob ng 3 taon, lahat ng mga previous administration dyan sa Maynila hindi nagawa, inagawa niya sa loob ng 3 taon. So, naging positibo si Isko sa atin, and since wala na tayong ibang choice, nakita natin na other than Bongbong Marcos, si Isko yung para sa amin ay strong contender or pwedeng magdala ng maganda na resulta sa Pilipinas. So dito naman sa Vox Populi, alam nyo naman, kaming mga banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan, inimbita namin, lahat naman iniimbita namin dyan. And lahat naman, ina-accord namin ng respect. Kasi syempre, hindi naman yan naming vlog. Ang vlog namin, personal na opinion namin. But since Vox Populi yan, yung boses ng taong bayan, yung ating i-echo dyan. And nakita naman natin na inimbita naman natin lahat. Lahat naman kay pro-DDS, anti-Marcos, pro-Marcos, inimbita natin dyan. And nakita namin yung naging magandang resulta noong nakaraang pag-iimbita namin kay Toby Chanco. Nakita namin na kahit na siya ay pro-administration, kahit na siya ay pro-Marcos, at siya ay binabatikos niya yung pinsan ni Marcos na si Martin Romualdez, igines namin siya dyan para marinig natin kung ano ba yung opinion ng isang pro-Marcos na nasa gobyerno politiko. Makita natin yung ibang anggulo kasi syempre tayo mga Duterte supporters, nakikinig tayo sa isa't isa, iisa opinion natin, may traction yung ating mga vlogs, mga content, dahil nga pare-parehas tayo ng naririnig. And maganda rin na paminsan-minsan nakakarinig din tayo ng ibang opinion. It's either tayo yung makumbinsi niya or siya yung makumbinsi natin. Pero maganda na makita natin yung anggulo, yung kung ano ba yung mga nakikita niya. Kung ano ba yung mga baka may mga nakikita siya na hindi natin nakikita, di ba? So kaya yun ang ginawa natin. So we invited Mayor Isko unang-una sa lahat para ma-interview siya patungkol sa mga ginagawa sa Maynila. And of course, nandoon na din yung other side ng gusto nating malaman ano ba talaga ang politika ni Mayor Isko dahil rumored si Mayor Isko na bumaliktad na. Oh, and dito sa Vox Populi episode na ito, mga bossing, kayo ang magdidesisyon since nagso-show ang Banateros para may mapanood kayo at kung ano yung ma-pick up nyo doon sa show natin, kung ano man yung makita nyong resulta, yun yung mga pag-uusapan sa social media sa mga susunod na panahon. So nag-trending ito, mga bossing, itong interview natin kay Mayor Isko, at marami dito ang nadismaya, may mga ilang natuwa, nadismaya dito ang mga Duterte supporters, tuwang-tuwa ang mga Marcos loyalista. So ang sinabi nila is sumabog ito sa muka ng mga Banateros at hindi daw natin, yung atin daw naratibo ay hindi kinagat ni Mayor Isko. Which, to tell you frankly, walang ganung usapan. Walang usapan na Mayor Isko, ipapasok namin yung politika namin. Oo, at gusto namin baguhin yung naratibo mo. Walang ganun. Nagsimula itong interview na ito, nagtanong kami kung lahat ba pwedeng pag-usapan. Alam ni Mayor Isko kung ano ang politika namin at hindi kami sigurado kung anong politika ni Mayor Isko. So kaya namin to ginawa itong interview na ito para malaman natin pare-pareho kung ano ba ang politika, ano ba ang stand ni Mayor Isko, ano ba ang kanyang stand patungkol sa maingay na corruption ngayon sa bayang Pilipinas. And aside from that, we picked his brain in terms of ano ba yung mga ginagawa niya sa Maynila and applicable ba ito sa ibang mga syudad sa buong Pilipinas. Yun talaga ang target natin. But then again, dahil nga karamihan ng mga nanonood dito sa Vox Populi ay Duterte leaning ang kanilang politika, dahil nga Vox Populi, nagbe-base din tayo sa mga comment ng mga nanonood, itinatanong na rin natin kung ano yung mga itinatanong ng mga manonood. Ngayon, nadismaya ba kami? Na-disappoint ba kami? Ako personally, na-disappoint ako. Na-disappoint ako kay Mayor Isko Moreno in a way na, or in the sense na I thought si Mayor Isko is a politician na hindi selfish. Kasi ako, sabi nga niya, inamin naman niya dito sa interview na ito na ako kasi, ang tinitingnan ko lang Maynila. Mayor ako ng Maynila. So inaasahan ako ng mga taga Maynila na magtrabaho sa Maynila. So basta okay ang Maynila, kahit anong gawin ko, kahit na manghimod ako, basta okay ang Maynila. In essence, maganda yun para sa Maynila. Oo, pero hindi ba parang selfish siya, di ba? Parang selfish siya. Kasi katulad ako, ilalagay ko sa sarili ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, umamin ito ng mixed na reaksyon. Maraming mga natuwa sa kabilang kampo, may mga na-disappoint dito sa kampo na to, at merong mga supporters niya na
na-disappoint talaga sa kanya doon sa mga narinig. Kasi marami namang supporters si Isko na hindi lang taga Maynila. Probably if I am from Manila, magiging proud ako sa stand ng aking mayor. Kasi wala akong parang ang priority ko is yung mga constituents ko. So kung parang ang lumalabas kasi is sisip-sip ako o magpapapogi ako sa mga constituents ko. Ngayon, kung ang politika ng buong Pilipinas, wala akong pakialam dyan. Labas ako dyan, basta focus ako dito sa aking syudad. So, hindi naman ako tatakbo. Yun yung mga doon, yung mga sinabi niya. Hindi naman na ako tatakbo sa national position. Therefore, hindi ko na kailangang magpapogi sa buong Pilipinas. Basta importante, maganda ang ang serbisyo ko sa Maynila, doon na lang ako dahil tatakbo ko sa susunod pero mayor pa rin at tatapusin ko yung aking 3 termino bilang mayor. So, kung meron man akong dapat na i-please dito, hindi yung mga taga Visayas, taga Mindanao, hindi yung mga taga Cebu. Ang kailangan kong i-please yung aking mga constituents, which is Manila. Naiintindihan natin yan, mga bossing. Pero dito ngayon papasok yung iyong pagiging Pilipino at yung iyong pagiging makabayan. Kasi hindi ko sinasabing hindi makabayan si Isko, pero para sa akin, naging selfish siya. Why? Kasi ganito, Manila, nakafocus ang gobyerno sa Manila. Siya rin na nagsabi na mayroon 3 syudad na nakafocus ang gobyerno. So dahil ba ikaw ay nakakakuha ng ginhawa mula rito sa magnanakaw na ito, di ba? I would say, parehas pa rin ang aking stand. Kahit na narinig ko yung mga pinagsasabi ni Isko dyan, parehas pa din ang aking stand. Hindi mo mababali ang aking paniniwala na ang magnanakaw sa bayang Pilipinas, walang iba kundi si Marcos Romualdez, itong si Sandro Marcos at ito si Saldico at yung mga congressman na yan. Yan, yung mga magnanakaw sa Pilipinas. So ngayon, kung ako, isang mayor, bumabagsak sa akin lahat ng biyaya, pero alam ko sa sarili ko na yung ibang lugar sa Pilipinas ay hindi naman nabibiyayaan ng ganito. Magiging masaya ba ako? Ako bilang isang mayor ng isang syudad na natutulungan, magiging masaya ako para sa aking mga nasasakupan. Pero hanggang doon na lang ba yun? Siyempre, hindi ba? Siyempre, kahit naman na pagsiservisyohan ko yung mga nasasakupan ko, iisipin ko pa rin yung kapwa ko. Importante yung pakikipagkapwa-tao o importante pa rin na yung kapitbahay mo okay ba? Kasi alam nyo, ito yung gustong-gusto ko kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ito yung ngayon lagi kong sinasabi na ang Kingdom of Jesus Christ, mga bossing, well off sila. Ang Kingdom of Jesus Christ, masagana sila. Ang Kingdom of Jesus Christ, self-supporting sila. Sabi nga, na meron nga silang ekonomiya na kahit na maghirap ang Pilipinas at huminto, magsara ang Pilipinas, kaya nilang kumain ng 3 taon dire-diretso dahil maalwan ang kanilang buhay, self-sufficient sila. Kaya nilang mabuhay ng marangya. So ganito, ang KOJC, okay sila, maayos sila, magaan ang kanilang buhay. Pero naisip nila, paglabas ng kanilang tahanan, nakita nila yung paghihirap ng mga Pilipino, nakita nila mataas ang bukod sa poverty rate, nakita nila madumi yung paligid nila, malinis yung bahay nila pero yung labas ng bahay nila marumi, may insurhensya, merong krimen na mga nagaganap. So ang Kingdom of Jesus Christ gumawa ng sarili nilang inisyatibo para i-share yung kanilang wealth. Kasi nga, on their own, okay na sila pero hindi sila naging makasarili. Ang ginawa nila, yung kanilang wealth, yung kanilang ginhawa, yung kanilang yaman ay isinare nila sa kapwa nila. Nagsimula sila dyan sa Davao. Yung Davao Airport, nakakahiya nga naman, property natin, nasa tabi ng airport, tapos yung airport, ang dumi-dumi. So anong ginawa nila? Beautify nila yung airport, nilagyan nila ng mga halaman, libre yon, sagot nila yon. Pati yung mga pagsasaayos ng mga comfort rooms dyan, initiative nila yon, inayos nila yon. Ganun din ang nangyayari ngayon dyan sa Pasig City Jail. Yung paligid ng Pasig City Jail, mayat-maya or hindi man mayat-maya, pero madalas na nililinis yan ng mga taga KOJC. Dahil nga nandiyan dyan si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ngayon. Pwede naman nang manahimik na lang siya dyan, kung ano na lang yung niya dyan, kung ano na lang yung environment niya, yun na. Pero sabi niya, hindi, kawawa yung mga preso dito. Kaya ako nilagay ng Diyos dito para makita ko siguro yung sitwasyon ng ating mga preso. Hindi ayos yung mga kinakain nila, siksikan sila. So ang ginawa ni Pastor, kasama nung kanyang mga tagasunod, naglilinis sila dyan, pinaayos nila yung mga Poso Negro, yung mga CR dyan, pinatiles nila, nilagyan nila ng bidet, yung mga selda ng mga preso dyan, kahit papaano, nag-donate sila ng mga malalaking ventilador kasi sobrang init talaga, lalong-lalo na ngayon. So, and maano mo 'yon doon sa mga manifesto ng mga preso doon na simula daw nung dumating si Pastor Apollo Kibuloy doon, kahit papaano yung pagkain nila umayos na kasi even yung pagkain nila diyan na naayos ni Pastor Apollo Kibuloy. So, pwede namang isipin na lang niya yung sarili niya. Ang Kingdom of Jesus Christ, pwede namang isipin mo na lang ang sarili mo, pero hindi.
Kasi it's your moral obligation na kung maayos ang iyong nasasakupan, tumulong ka pa rin sa kapwa mo, or yung welfare ng kapwa mo i-prioritize mo pa din, or at least man lang kahit na papaano i-share mo yung tulong sa kanila kung ano man yung meron ka, di ba? Halimbawa ako. So ganun ang ginagawa ni Pastor. Tumulong siya sa insurhensya. Tumulong siya para maubos ang mga NPA sa Davao. Hindi lang sa Davao, nung naging presidente si Pangulong Duterte, gumastos din siya ng sarili niyang pera para maging aware yung mga magulang ng recruitment process. Ganito, itinayo niya yung show ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy na nag-e-expose sa mga komunista, paano sila nagre-recruit sa mga sa mga estudyante. So dahil doon naging maalam yung ating mga magulang na i-prepare nila yung mga anak nila pag nagpunta sa mga universities na hindi dapat ma-recruit ng mga NPA. So si Pastor Apollo Kibuloy, ginawa yan. May beautification program siya. Nagtatanim siya ng puno para sa buong Pilipinas. Saan siya nagtatanim, sa Davao lang? Hindi, nagtatanim siya sa buong Pilipinas. Kasi nga, ang gusto ni Pastor, malinis yung kanyang KOJC, gusto niya buong Pilipinas maging ganun din. Kaya nga tumakbo siya ng senador. Yun yung isa sa mga advokasya niya na i-beautify yung Pilipinas, linisin ang Pilipinas. At somehow, pag naging maayos ang Pilipinas, maging mabango Pilipinas, naging malinis ang Pilipinas, makapag-attract yan ng marami pang mga turista. Aside from that, meron silang mga foundation na tumutulong sa mga kabataan magpaaral, may mga foundation sila na nagpapakain, may mga foundation sila na nagbibigay ng ayuda. So pwede namang sarilinin ng KOJC yung kanilang wealth dahil okay naman sila, maayos na leader naman si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang nasasakupan, pero sabi niya hindi tama na tayo lang yung nagtatamasa ng biyaya galing sa langit. Kailangan yung buong Pilipinas, kaya gawin natin ang lahat para makatulong tayo sa kapwa natin. So ako ganun din. Ako naman, okay naman ako. Nakakakain naman ako ng maayos. Mayroon naman akong pambili ng gamit. May panggasolina naman ako na bagamat nararamdaman ko din na sobrang mahal pero afford ko. Pero hindi, kumbaga yung effect nitong paghihirap ng bayang Pilipinas hindi talaga full on na nararamdaman ko. Hindi ako naghihikahos, hindi ako gutom na gutom, hindi ako salat. Nakakaluwag naman ako. Pero bakit ginagawa ko pa rin ito? Okay naman ako Okay naman ang pamilya ko, napapaaral ko naman yung mga anak ko. Pero bakit nagsasalita pa din ako? Bakit nagagalit pa rin ako sa gobyerno? Hindi na ako nagsasalita para sa sarili ko. Nagsasalita na ako para doon sa mga tao na apektado nitong paghihirap ng bayang Pilipinas dahil sa mga magnanakaw at kurakot sa Pilipinas, mga bossing. So hindi ako pabor doon sa sinasabi niya na basta ang importante sa akin okay ang Maynila, wala na akong pakialam sa mga issues ng bansa. Maling-mali po yun. Unang-una sa lahat, tumakbo ka bilang presidente noon. Nung tumakbo ka bilang presidente, ang dami-dami mong plano para sa bayang Pilipinas noon. Ano na nangyari doon? Kasi naniniwala ako, tama lang din pala na hindi ka nanalo. Bakit? Kasi ginagawa mo lang pala yun, nagpaplano ka lang pala para sa bayang Pilipinas noon dahil gusto mong manalo gusto mong iboto ka ng bayang Pilipinas. So kung nanalo ka bilang presidente, meron ka ring tendency na maging katulad ka ni Bongbong. Kasi yung advokasya mo pala, depende sa magiging resulta ng eleksyon. Kasi dahil hindi ka na nanalo ng eleksyon, itinigil mo na din yung pagmamahal mo sa bayang Pilipinas, ganun ba yun? At nag-focus ka na lang sa Maynila. Bakit? Ang Maynila ba wala sa Pilipinas? Hindi ba? So, naiintindihan ko yung sinasabi niya, wala tayong masasabi kay Mayor Isko pagdating sa pagiging mayor niya ng Maynila. Wala tayong masasabi doon. Pero, yung pagiging makabayan niya, yun yung in question dito. At nagpapasalamat tayo sa Vox Populi kasi nalaman ng maraming Pilipino, marami ang nakapanood nitong show na ito, nakita nila kung ano bang klase ng politiko si Mayor Isko. At masasabi ko na sa mga narinig ko sa kanya dito, kaibigan natin yan siya, hindi magbabago yun. Pero yung opinion niya hindi magbabago at yung opinion ko hindi magbabago. Pwede siyang magkaroon ng opinion sa akin, irerespeto ko yun, pero ito ang opinion ko sa kanya. Hindi na talaga siya pwedeng maging senador, o maging vice-presidente, o maging presidente dahil ganito pala ang politika niya, makasarili siya. Makasarili pala talaga siya kasi yun nga yung perfect example Ako hindi naman ako hirap na hirap sa buhay, pero bakit nagsasalita ako patungkol sa mga kahirapan ng mga Pilipino natin? Bakit even no voice out ko yung paghihirap ng mga Pilipino natin? Pwede ko namang bahala kayo sa buhay nyo. Basta importante busog ako, hindi ba? Busog yung pamilya ko, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi kung ganun lahat ng Pilipino, kung ganyan ang lahat ng Pilipino, wala talagang mangyayari. Na magbubulag-bulagan ka kahit na nakikita mo na palpak na yung ginagawa niya dahil busog ka, dahil pinapalamon ka niya, dahil binibigyan ka niya ng mga kung ano-ano, magbubulag-bulagan ka na. So ibig sabihin, napakalaki ng tendency na si Mayor Isko mayroong katapat na
na ayuda, may katapat na programa, may katapat na pera. Kasi nga, he is willing to just turn a blind eye just for his city to to feel better, and wala na siyang pakialam sa mga nasa paligid niya. Yun yung part na ikinasasama ng loob natin. Now, naging successful ba itong itong show na ito? Para sa akin naging successful ito because bilang politiko nakilala natin si Isko, and pangalawa, naipakita ng SMNI, naipakita ng Vox Populi na tayo, bagamat bias tayo, meron tayong bias sa politika natin, pwede tayong mag-imbita ng mga tao na meron ding sariling politika na kaya nilang maglabas ng kanilang saloobin dito nang hindi sila binabastos. Tao natin sila na inimbita, tao sila na humarap dito. At syempre, kung ano yung opinion nila yun. And klaro tayo doon na yung opinion ni Mayor Isko dito ay hindi ganun ang opinion natin at hindi natin sinasang-ayunan nun. Dahil pag tama palakpakan, pag mali banatan, si Mayor Isko, bagamat kaibigan natin, bagamat maayos ang ating relasyon sa kanya, bagamat nagre-respetuhan tayo, ay re-reactionan natin according doon sa ating pagkakaintindi yung kanyang mga pinagsasabi dito. And makikita nyo talaga dito sa show na ito, nakikita nyo talaga yung negative na comment ng mga tao. Makikita nyo rin yung mga vlog ngayon ng kabilang kampo na parang sinasabi nila na napahiya ang Banateros dahil hindi namin naipasok kay Mayor Isko yung politika namin. Na hindi, naakala namin DDS si Isko, pero hindi pala. Hindi naman talaga DDS si Isko eh. Hindi naman talaga siya DDS. Hindi naman talaga, Aksyon Demokratiko, independent yan eh. Kaya lang, makikita talaga natin na sip-sip si Isko. Yun lang talaga yung natin. Yun lang. For the lack of better term, yun talaga yun. Na si Isko, walang loyalty kahit kanino. Na si Isko, ang loyalty niya nasa Maynila lang. At dahil nasa Maynila yung loyalty niya, good job sa kanya, maganda yung nangyayari sa Maynila. Pero, kiss Asya. Na si Isko ay huhimod, tumbong sa kung sino yung nasa kapangyarihan para lang, namin naman yun hihimurin ko lahat ng hihimurin ko para maging maayos ang aking Pilipinas. Kaya lang, dito sumablay si Mayor Isko doon sa, nung sinabi niya na BBM is doing a good job. Kasi pag sinabi mo na BBM is doing a good job, probably in Manila, in Quezon City, in other cities, San Juan that he's helping, maybe he's doing a good job there. But in general, is he doing a good job? Sana sinabi mo na si Pangulong Marcos is doing a good job in Manila. He's giving us what we need. So he's doing a good job. Now, is he doing a good job in general sa buong Pilipinas? That I do not know. I'm only speaking for my city. Pero yung sinabi mo na he's doing a good job sa kanyang laban sa korupsyon, he's doing a good job sa kanyang pagsik ng accountability. Majority nga ng mga Pilipino siya yung sinasabing sangkot Ngayon sinasabi mo na he's innocent until proven guilty. Paano nga natin mapuprove na guilty? Meron ngang mga impeachment na i-file sa kanya sa Congress, dinismiss nga ng Kongreso. Hindi ba? So paano natin mapuprove na guilty? Samantalang tayo na mga nagsasalita against sa mga masasamang nangyayari sa gobyerno, pinakukulong nila. So, alam mo yun yung gusto kong sabihin na he may be speaking for Manila, pero yung sabihin mo na he's doing a good job, it's as if ina-undermine mo yung nararamdaman na paghihirap ng milyong-milyong Pilipino, because 70% ng Pilipino mahirap. 70% ng Pilipino apektado nitong nangyayaring mga problemang ito. And then you're gonna say na he's doing a good job. 170 pesos, 150 pesos ang presyo ng diesel. Nagmahal ang presyo ng ganito, nagmahal ang presyo ng ganyan. So hindi mo ba pwedeng sabihin na he's doing a good job in Manila, pero in terms of economy, bagsak talagang ekonomiya natin. In terms of yung address nila nitong issue na ito, bagsak ang grado niya sa akin. But then again, dito sa Maynila, maganda ang ginagawa niya. I hope na sa lahat ng mga syudad sa buong Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo, I hope na maganda ganito yung klase ng pagbibigay niya ng tulong. Because again, kung ganyan yung klase ng pagbibigay niya ng tulong, wala naman magrereklamo O hindi ba? So yun lang yung mga nakita natin dito na hindi maganda. And of course, si SMNI, naipakita natin dito na si SMNI patas siya. Na kahit na supporter or talagang sinusuportahan nila si Pangulong Duterte, ang SMNI is welcoming opinions from yung opposition.
na hindi tayo bastos dito, na anyone, even Trillanes, Ontiveros, pwedeng magpunta rito para sabihin kung ano yung politika nila. Basta willing silang sumagot doon sa mga tanong natin. Kasi grabe yung mga tanong namin kay Isko dito. Meron lang talaga siyang opinion at yung opinion niya nakabase talaga doon sa Maynila. Kaya alam ko na he's trying to be safe, he's trying to yung ayaw niyang ma-offend yung government na tumutulong sa kanya, naiintindihan naman natin yun. Pero ayun nga, nakita ng mga Pilipino dito na hindi taga Maynila kung anong klaseng politiko si Mayor Isko Moreno. Magaling siyang mayor ng Maynila, no doubt, 100%. Lahat ng mga programa niya, the way he's addressing yung issues ng syudad niya, wala, taas ang kamay natin, dalawang kamay, magaling siya. Pero bilang isang Pilipino, bilang isang nag-aspire na presidente na maglilid sa buong Pilipinas, nakita natin kung anong klaseng tao si Mayor Isko. Kaya ngayon mga bossing, itong SMNI, naging maganda itong ano na ito. Naipakita ng Banateros yung pagiging professional natin. Kasi hindi dito sa mga vlog natin, banat, mura, batikos dito, batikos diyan, awayin natin kung sino-sino. Pero pagdating natin doon sa Vox Populi, pagdating natin sa SMNI, kaming mga Banateros, nagbibigay kami ng respeto doon sa mga guest namin. Kaya nga, wag matakot. Yun nga yung sinasabi ko wag matakot yung mga iba ang opinion sa amin kasi hindi kami bastos, hindi kami on the spot, on live TV, nabababuyin ka namin. Bagamat magkaiba tayo ng politika, hindi ganun ang SMNI at hindi ganun ang instruction ng SMNI sa amin. Ang instruction ng SMNI sa atin, i-voice out nyo kung ano yung opinion ng mga kababayan natin. Hindi kayo dito dapat magbibigay ng mga opinion ninyo. Magbibigay kayo ng mga opinion ninyo sa mga vlogs ninyo, pero dito sa SMNI, kailangan kung sino yung guest, yung opinion ng guest, yun yung iparinig natin sa tao at yung mga taong nanonood, sila na ang bahalang humusga. May mga mangilan-ngilan tayong mga opinion. Actually, yung opinion natin is in a form of asking questions. Parehas ba tayo ng opinion? Para sa akin, magnanakaw si Bongbong Marcos. Para sa iyo, ano ba si Bongbong Marcos? Sinabi niya, para sa akin ganito, ganyan. Sure ka? Kasi ganito, ganyan eh. So sasagutin niya ulit. Hindi natin yung parang, hindi. Yung naniniwala sa iyo. Balimbing ka. Sinungaling ka. Hindi natin para ganunin yung ating guest. Kasi ang SMNI, yan nga yung sinasabi natin, magalang yan, marespeto, patas ang SMNI na hindi katulad ng ibang mainstream media. Sabi ko nga sa inyo, hinahamon ko yung ibang mga mainstream media na imbitahin ninyo yung mga Duterte-aligned supporters, Duterte-aligned vloggers, katulad namin, Banateros. Imbitahin nyo kami dyan. Tapos interviewin nyo kami. Tanungin nyo rin kami, bakit ganito ang posisyon namin? Bakit kami DDS? Bakit ganito ang posisyon namin? Bakit gusto namin si Duterte over Marcos? Pwede naman yun. Kaya lang, gano'n naman ng mainstream media, di ba? Ang mga iniimbita rin nila, kung di mo puros mga makabayan, komunista, mga kalaban ni Inday Sara, ang mga balita nila puros negative kay Inday Sara. O dito sa SMNI, makikita ninyo, noong inilabas itong Vox Populi, yung putol-putol ng Vox Populi, yung mga upload ng Vox Populi, walang mga pinagtatanggal. Kompleto, in-upload itong video na ito, walang labis, walang kulang, walang chinap-chap. Kung ano yung sinabi nung guest, yun mismo yung ipinakikita natin. Hindi katulad sa ibang mainstream media na chinachap-chap na. Minsan, ang ganda-ganda naman ng sinasabi, naghahanap ka ng pangit na sasabihin, tas yun lang yung ilalabas mo sa sa balita mo. O dito, buong-buo, 2 oras na kung ano yung tinanong namin, sumabog man sa mukha namin yun o hindi, gusto man namin yung sagot niya o hindi, naipakita natin dito na patas ang SMNI kung ano ang totoong balita, kung ano yung totoong sinabi, yun mismo, walang labis, walang kulang, yun mismo yung inilalabas natin. Diba? So, disappointed ba ako kay Isko? Oo, sobrang disappointed ako. Kasi, hindi naman ako taga Maynila, di ba? Ako'y taga ibang syudad naman, nakakainggit sa Maynila kasi natutulungan ng Maynila, magaling ang mayor nila. Parang Davao din. Isa pang magandang halimbawa, mga bossing, na ang isang syudad, hindi mo kailangang sumipsip sa presidente. Bakit? May sarili naman kayong yaman may sarili kayong pondo. Ang pondo nyo naman, bagamat may nanggagaling sa national, meron naman kayong sariling pondo. Mayaman naman ang Maynila bakit ang Davao City? Ang layo-layo sa Metro Manila. Pero nagsasalita yung mayor nila against sa corruption. Bakit? Kasi ang mga taga Davao, bagamat marangya, masarap ang buhay nila sa Davao, Pilipino sila Pilipino pa rin sila. Bakit yung mga taga Maynila, hindi ba Pilipino yan? Di ba Pilipino yan? So, yung mga taga Maynila ba, hindi ba nila presidente si Bongbong Marcos? Di ba presidente nila yan? So, okay lang naman siguro yung mga taga Maynila, bagamat na sila ay masarap ang kanilang tulong na nakukuha nila. In general, bilang leader ng Pilipinas, pwede silang magsalita sa presidente na, salamat sa tulong na binibigay mo sa amin, pero sana lahat natutulungan mo. Natutulungan mo ba lahat? O ito bang binibigay mo sa amin, hindi nyo ninakaw? Bakit yung flood control ninakaw ninyo? Bakit yung ganito ninakaw ninyo? Bakit yung mga mahal na bilihin hindi nyo ma-address? Hindi ba pwede pa rin naman kayo magsalita kahit na ang ganda-ganda ng ginagawa ng gobyerno sa inyo? Kasi karapatan natin yun
O ang Davao City, galit ang gobyerno sa Davao City dahil taga dyan ng mga Duterte. Inaalipusta ang mga taga Davao. Minamaliit ang mga achievements ng Davao. Pero nakita mo yung Davao City, nakita mo yung mga tao sa Davao, di ba? Nagsasalita sila para dito sa mga kapalpakan ng gobyerno. Kaya naman ng Davao City yung sarili nila. Marami rin naman silang mga proyekto. Yung peace and order nila, in fairness, mas matahimik sa kanila kaysa sa Maynila. Huwag niyong sasabihin na mas magulo ang Maynila. Hindi, mas marami, mas malaki ang nasasakupan ng Davao City. At di hamak na mas magulo ang Davao City. Bakit? Kasi dito sa Maynila, marami lang mga kriminal, masasamang loob. Sa Davao City, may mga terorista pa, may mga komunista pa, may Abu Sayyaf pa, may ISIS pa. I mean, lahat yan, yung city nila, sinishield nila para hindi makapasok yung mga yan. So I would say na mas mahirap i-manage ang Davao City. Pero dahil nga maayos ang leader ng Davao City, parang leader din ng Maynila na maayos. Maganda yung Maynila and maganda yung Davao City. Pwede na lang bang manahimik yung mga syudad na malalakas, magaganda dahil maayos ang kanilang posisyon sa buhay? Hindi. Bilang isang Pilipino, it's your moral obligation na kapag may nakikita kang mali, sitahin mo. Mayaman ka, bilyonaryo ka, pag may nakita kang inaapi na kapwa mo Pilipino, dapat nagsasalita ka. So, ipasok nyo na naman sa China. Yes, yung mga Chinese na yan na inaalipusta yung mga kababayan natin dyan sa South China Sea na yan, galit tayo sa ginagawa nila sa mga kababayan natin dyan. Dahil kalahi natin yan eh. Ako bilang Pilipino, nakikita ko yung kapwa kong gutom na gutom. Awang-awa ko, kaya nga in my own little way, tumutulong ako eh. So, ganun tayo dapat. It's our moral obligation, mga bossing, na pag may nakita tayong mali, sasabihin natin yan. Pag may nakita tayong hindi tama, i-correct natin yan. Dapat ganun. Hindi pwedeng maayos naman yung pamilya ko, okay na kami, bahala kayo sa buhay nyo. Nasusunog yung bahay nung kapitbahay mo, bahala siya, wala siyang fire hydrant eh. Wala siyang fire extinguisher eh. Hindi mo na siya tutulungan na na patayin yung apoy, pwede yung apoy niya pumunta sa bahay mo at masunog din yung bahay mo, di ba? So yun lang naman. Yun lang naman yung ating mga nakikitang mali dito sa posisyon at disposisyon ni Isko. Again hindi natin sinasabi na mahinang leader si Isko, maayos siya. Pero dito na-expose siya at yun yung success story nitong Vox Populi na ito. Na-expose si Isko Moreno kung anong klaseng politiko siya. Na-expose si Isko Moreno na makasarili pala siya. Na-expose si Isko Moreno na yung mga pangako niya nung nakaraang kampanya wala, budol lang din. Kasi wala naman pala talaga siyang pakialam sa buong Pilipinas. Ang pakialam naman pala niya, Maynila lang. So, kung nanalo si Isko bilang presidente, malamang sa malamang na magfo-focus lang siya sa Maynila at hindi sa buong Pilipinas. Wala siyang paki. Sasabihin ng mga nasa paligid niya, basta ang importante okay siya. Basta ang importante okay sila. Yun ang masaklap. Pero pwede rin naman, sabi nga natin, hindi naman siya nanalo, so pwede rin na maging maayos siya ng presidente. Pero ayun nga, sabi ko nga sa inyo, na-expose si Isko dito and na-confirm ng mga Pilipino yung pagiging balimbing niya. Kasi tinanong din siya rito eh. Sinong itataas mo ba yung kamay ni Inday Sara? Sinong itataas mo ang kamay? Ang sabi niya, wala akong itataas na kamay. Kung sino yung presidentiable na tatakbo, hihingi ng tulong sa Maynila, so long as wala silang mayor na kinikeri, tatayo ako sa kanila. Lahat ng kamay itataas ko. Paano yun? So, ibig sabihin, ganun siya. Balimbing talaga siya. Kung sino yung makakatulong sa kanya, yun ang politika niya nakalin. Nung panahon ng mga Duterte, inaway niya si Pangulong Duterte kasi nga gusto niyang tumakbong presidente. Tapos noong tumatakbo na siya ng presidente, ginagamit niya na si Pangulong Duterte. Di ba? Duterte na siya noon. Natalo siya. So, nung natalo siya ngayon, yung tumalo sa kanya, kakampi niya na. Bakit? Kasi nga, nilalagyan ng langis yung kanyang labi. Hindi kanyang labi, hindi personal nilalagyan ng langis yung Maynila. So nilalangisan yung Maynila. Maayos ang takbo ng Maynila. Well-oiled ang Maynila. Pero ayun nga, yung mga taga-ibang lugar, yung mga hindi taga-Maynila, ano ang tingin sa kanya ngayon? Yun yung success story nitong Vox Populi. So sumabog ba ito sa mga mukha namin? Hindi. Na-expose namin kung anong klase ng tao yung guest namin. Same goes with Toby Chanco. Mas galit kay Isko Moreno yung tao ngayon kaysa kay Toby Chanco. Kasi nung kay Toby Chanco, in fairness kay Toby Chanco, nung sinasagot niya yung mga tanong natin, hindi siya presko, hindi siya mayabang. Nung sinasagot niya yung mga tanong natin, kino-consider niya yung nararamdaman ng mga nanonood. Ang sinasabi niya, you may disagree with me on this. You may hate me when I say this, but this is my opinion. Ganun, yung alam mo yun, maganda yung pagkaka-deliver ni Toby Chanco nung mga sagot niya, kahit na alam natin na pinagtatakpan niya si Bongbong Marcos, maganda yung kanyang maganda yung kanyang pag-deliver ng mga sagot na parang hindi nakakasama ng loob. Sasamaan loob mo sa sasabihin ko, pero sasabihin ko dahil ito yung opinion ko. Ganun eh. Ganun eh. Iba yung manner ng pagsagot ni Isko. Yung manner ng pagsagot ni Isko is medyo brusco eh. Pero bilib na bilib kami kay Isko kasi
hindi naman siya katulad nung iba na dahil alam niya, katulad yan, alam niya nung nagpunta siya dyan sa SMNI, alam niya na maraming magagalit na mga Pilipino sa kanyang posisyon. Pero nagpunta pa rin siya. Alam niya na SMNI yan, alam niya na Duterte, Duterte leaning yung istasyon na yan. Pero malakas ang loob niya pa rin na kinongratulate si Bongbong Marcos dyan at nagpasalamat siya personal sa itinutulong ni Marcos sa kanyang sa kanyang syudad. So, hindi niya pinlis ang SMNI. Hindi niya pinlis yung mga host ng Vox Populi. So, dito malalaman mo si Isko, may itlog talaga siya. Kumbaga, matigas talaga ang mukha niya at wala siyang pakialam kung anong iisipin ng tao sa kanya. Basta, ang maganda rin sa kanya, balimbing ako. Deal with it, whether you like it or not, bahala kayo. Basta balimbing ako. Yun yung niya dito, idiniin niya dito. Which is, nire-respeto natin yan. Sabi ko nga, kung meron pang iba tayong mga guest dito, kahit si Trillanes, si guest natin dyan, tatanungin natin siya. Basta wag lang siyang mapipikon. Kasi si Isko hindi siya napikon dito eh. Ang dami namin mga itinanong sa kanya, pero hindi siya napikon. Sinagot niya yun ng ayon sa kanyang capacity at ayon sa kanyang personal na opinion. So natutuwa kami na kung feeling nung iba, nasaktan sila, feeling naman nung iba ng mga loyalista natuwa sila. Yun ang purpose nitong show natin eh. Hindi ba? Yung maniwala, yung mga magkaroon kayo ng sarili ninyong opinion, kayo mismo mag-isip kung ano ba sa tingin ninyo yung pwede nyong makuha dito sa show na ito. So, successful ito. Hindi ito failed interview. This is a successful interview and masasabi ko na isa sa mga pinakamagandang interview namin. Why? Kasi magkakaiba kami ng opinion. Narinig ninyo yung opinion namin, yung pagiging mapait namin sa administrasyon. Narinig nyo rin yung ibang side, yung side nung natutuwa sa administrasyon. And yun, sabi nga nila, pag pinaghalo-halo mo yung sweet, sour, salty, pag pinaghalo-halo mo dun, masarap yun. Hindi lang siya matamis, hindi lang siya maalat, hindi lang siya maasim. Pag pinagsama-sama mo yung lahat, panibagong panibagong explosion ng flavor yun. So, naging maganda itong ating interview, maayos, naging ipinakita ng SMNI na bagamat meron silang bias, hindi sila bias pagdating sa paghahatid sa inyo ng balita. Kung ano yung sinabi dito, hindi na natin pinutol. Kung ano yung binigkas dito, hindi natin tinanggal. Kung ano yung sinabi dito, yun mismo yung naririnig ninyo. Isang patunay na ang SMNI ay ang totoong media outlet na naghahatid sa inyo ng balitang walang labis, walang kulang, walang kinikilingan, wala, lahat patas na. So congratulations sa mga banateros. Huwag kayong malungkot. And ako ay kaibigan pa rin ni Mayor Isko. Oo, ako ay nag-start na mag-vlog bilang isang Iskonian. At hindi magbabago yun. My respect for Isko as a person, my respect for Isko as a mayor will stay intact. But yung aking pagtingin sa kanya bilang isang Pilipino nabawasan. Yung pagtingin ko sa kanya bilang isang politiko nabawasan. But hanggang dun lang yun. Hindi nun pwedeng maapektuhan yung ating pakikipagkaibigan sa kanya. Kasi pwede naman na magkaiba kayo ng politika, pero magkaparehas kayo, mahal nyo naman yung isa't isa. Pwede naman yun na maging magkaibigan pa rin kayo. Tama? So ako hindi ko i-sugarcoat. I will not say na Isko just mean this. Isko ganito lang ang ibig niya sabihin. Ganito. No. Wala na tayong problema doon. Isko is a good mayor, is the best mayor of Manila. He is the best mayor na nagkaroon ang Manila. Yun, wala na tayong question doon. But yung ibang usaping politika, pambansa, talagang doon nag-fail yung kanyang credibility. And feeling ko naman, wala siyang paki. Nire-reactionan lang natin. Gusto ko lang marinig ninyo na gusto ko lang na i-congratulate ang SMNI Vox Populi at lahat ng mga kasama namin dito sa show na to, pati yung production team, na masasabi ko na itong interview kay Isko, isa sa mga pinaka magandang naging interview natin sa Vox Populi dahil nga ipinapakita natin kung anong klase ng tao itong mga ini-interview natin dyan. At hindi tayo nag-hold back sa mga tanong natin. Yung mga tanong natin kung gaano kainit yung itinatanong natin sa lahat, ganun pa rin kainit ang tinatanong natin. Hindi man natin magustuhan yung sagot, magustuhan man natin yung sagot, ginawa pa rin natin yung ating trabaho na ipakita sa inyo ano bang klaseng mga tao itong mga iniimbitahan natin dito at ini-interview. Then it's up to you to interpret, decide whether you're still gonna like this person, you're gonna hate this person, or you're gonna worship this person. It's all up to you. Ito po ang purpose ng aming show, Vox Populi. Boses ninyo, kung ano yung inyong interpretasyon, yun po ang mangingibabaw sa bayang Pilipinas dahil syempre Vox Populi, boses ng nakakaraming taong bayan. Diba? Ganda, diba?
Oh, so don't get me wrong, yung mga Iskonian dyan na nagmamahal pa rin kay Isko, we still love Isko, we are still Iskonian, we still support him sa lahat ng mga ginagawa niya dyan sa Maynila, but not 100%. Hindi ba? Pwede naman ganun eh. Pwede naman ganun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa